Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksi! Mr. President, I find the respondent guilty. I vote to convict. I vote to acquit. Kung ang politika ay mangigibabaw sa batas, wala na rin akong silbi. By a guilty vote of 20 senators, representing at least two-thirds of all the members of the Senate, has found him guilty of the charge under Article Roman number 2. Sa kauna-unahang full-blown impeachment trial sa bansa, Chief Justice Renato Corona hinatulang guilty dahil sa hindi kumpletong pagdedeklara ng kanyang asset sa SALN. Pero Corona, naninindigang wala siyang sala. Defense panel pinag-aaralan na kung kikwestiyonin sa Korte Suprema ang pasya ng impeachment court. Judicial system! Guilty verdict ng impeachment court na pagtibay raw ang mga democratic institution ng bansa ayon sa Malacanang. Dating court interpreter sa Davao na natanggal sa pwesto dahil sa di idineklarang pwesto sa palengke, natuwa sa desisyon. At matapos ang makasaysayang paglilitis kay Corona, ano kaya ang susunod na gustong mangyari ng taong bayan? Sa isang makasaysayang desisyon, tatanggalin na sa pwesto bilang punong maestrado ng Korte Suprema si Renato Corona matapos atulang guilty ng Senate Impeachment Court. 20 senador ang bumotong guilty habang 3 ang bumoto pabor sa kanyang acquittal. Nadiin si Corona dahil sa hindi kompletong pagdedeklara ng kanyang cash asset sa SALN. Saksi si Sherry Antore. Article 2, 20 senators find the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. And 3 senators not guilty. Now, therefore, be it adjudged, that Renato C. Corona be, and is hereby convicted of the charge against him in Article Roman numeral 2 of the Articles of Impeachment, so ordered. Guilty. Ito ang makasaysayang hatol ng Senado sa Article 2 o SALN issue sa impeachment case laban sa punong maestrado ng Korte Suprema na si Renato Corona. Ang 20 guilty vote, higit pa sa kailangang 2/3 vote ng impeachment court para sa conviction. Dahil dito, hindi na nagbotohan pa sa 2 iba pang article of impeachment. Kabilang sa 20 senator judge na bumotong guilty si Corona ay sina Senador Edgardo Angara, Alan at Pia Cayetano, Franklin Drilon, Francis Escudero, Jingo Estrada, TG Gingona, Gringo Honasan, Panfilo Lacson at Lito Lapid. Guilty rin ang hatol ni na Senadora Loren Legarda, Serge Osmeña, Francis Pangilinan, Coco Pimentel, Ralph Recto, Bong Revilla, Tito Soto, Antonio Trillanes IV, Manny Villar at si Presiding Officer Juan Ponce Enrile. 3 naman ang bumoto para sa acquittal ng punong maestrado, sina Senador Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago at Bongbong Marcos. Ang guilty vote ng karamihan sa mga senator judge sumentro sa hindi pagdedeklara ni Corona sa SALN ng kanyang dollar accounts dahil sa confidentiality provision ng Foreign Currency Deposits Act. Gayun din ang ilan niyang peso accounts dahil commingled daw ito o pinaghalo-halong pondo ng kanyang mga anak at ng pera ng family corporation na Basa Guidote Enterprises Incorporated. Chief Justice Renato Corona at one point had 3,977,790.87. At a given time,
he had 91,280,499 pesos and 22 centavos. If you ask me, so what is the difference between 3.9 million and 2.4 million US dollars? Between 91 million pesos and 80.7 million pesos? My answer is a lot of money. He also taught commercial law, taxation, and corporate law at the Ateneo de Manila University for 17 years. I find it hard to believe his testimony that he does not understand accounting. Hindi ko po matanggap ang interpretasyon ng pinakamataas na hukom ng ating bansa na yung $2.4 million ay hindi kailangan ideklara sa SALN sa ilalim ng 6426. It is his moral, human, constitutional duty to choose to protect the Constitution and not himself. Ang interpretasyon ng punong maestrado ng pangingibabaw umano ng confidentiality clause ng FCDA sa Code of Conduct ng Public Officials kung saan nakapaloob ang SALN declaration, di raw matanggap ng ilang senador. This kind of interpretation, Mr. President, will encourage aspiring thieves in government to simply hide all their loot in FCDU accounts. Bilang punong maestrado, siya ay dapat na may higit na kalaman at pag-unawa sa diwa ng batas at tungkulin niyang ipatupad ito na walang bahid ng pagtatakip sa pansariling interes. Sa paliwanag ng mga senador, makailang beses nabanggit ang kasong hinatulan sa Korte Suprema noon, kung saan ang isang court interpreter ay tinanggal sa serbisyo matapos hindi ideklara sa kanyang SALN ang pwesto sa palengke. Kung ating mga batas tulad ng Republic Act 6713 ay nagpaparusa ng dismissal sa isang ordinaryong kawani ng gobyerno sa paglabag ng mandato upang maiwasan ang katiwalian. Wala po akong nakikitang dahilan para po hindi ipatupad ang parehong batas na ito sa isang punong maestrado. Mr. President, we are all guided by the basic principle of equal application of the law. Dahil dito, nagkaroon umano ng bahid sa integridad ng lider ng hudikatura. Doubt is the opposite of faith. And faith is the source of hope. Doubt does not happen in our brain where reason lives, but in our hearts where our moral compass rests. Bilang pinakamataas na maestrado ng bansang ito, ang kanyang panunungkulan ay dapat walang bahid kahit katiting. Hindi po ako nagmamarunong-marunong dito. Ang ginagamit ko lang po dito, konsensya. Representante ng masa na hindi nakapag-aral, hindi marunong mag-English, ni walang alam sa batas. Huling bumoto si Presiding Officer Juan Ponce Enrile. I maintain that the constitutional principle of public accountability under Article 11 of the Constitution overrides the absolute confidentiality of foreign currency deposits. But there is nothing in RA number 6426 which prohibits the depositor from making a declaration on his own of such foreign currency funds. Ang tatlong senador na bumoto na not guilty, iginiit na hindi sapat ang basehan ng pagpapa-impeach sa pinakamataas na opisyal ng hudikatura. Sa mga argumento na the Foreign Currency Act violates the Constitution, I was already hoping with all my heart that God would strike me dead. There is no conflict between the Constitution and the Foreign Currency Act. The perceived conflict is so simplistic that it is seriously laughable. Galit kayo dahil ginabit ko ang salita na kagaguhan? I repeat, kagaguhan yan. Bakit matawagin na quasi-judicial itong proceedings na ito? If it's all purely political and anyone can have his own opinion. O marami pala tayo sa atin ay honest. Why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world?
Tumigil na kayo ng kapapanggap-panggapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. I cannot imagine removing a Chief Justice on account of a SALN. Today, we are one step from violating the Constitution. The Chief Justice believed that he was under no legal duty to declare these deposits pursuant to RA 6426, which affords absolute confidentiality to all foreign currency depositors. Granting, therefore, that the Chief Justice violated the SALN law, this certainly does not rise to the level of an impeachable offense. May mga senador naman bumoto ng guilty na pinapurihan ang pagpirma ni Corona ng waiver na nagbubukas ng kanyang accounts at SALN sa publiko. Nais ko pong muling batiin si Chief Justice Corona dahil sa kasaysayan ng ating bansa. Siya ang alam kong kauna-unahang opisyal na naglakas loob at nag-execute ng waiver para buksan ang lahat ng kanyang mga deposito sa bangko. Sana po siya at ang kasong ito ang magsilbing hudyat para sa isang bagong simula sa ating bansa. Isang bagong simula kung saan hindi na pwede ang dating gawi. Hindi na pwede ang dati nating nakasanayan. Panahon na po ito marahil. Nataasan natin ang antas ng pamantayan ng mga naninilbihan sa pamahalaan. Ika nga ni Congressman Fariñas, kung di natin pinapalusot si Chief Justice Corona, pues tayo din wag nang magpalusot. Ipinag-utos na ni Senate President at Presiding Officer Juan Ponce Enrile na magpadala na ng official notice sa tanggapan ng Pangulo. Gayon din sa kampo ni Chief Justice Renato Corona, sa Judicial and Bar Council at sa Korte Suprema. Mag-iimprenta na rin ang kopya ng naging desisyong ito ng Senado. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.